Okay, let's pray. Lord, we lift up to you kining nga topic about salvation. Sa imo manigikan Ginoo, and help us to understand it and apply it in our lives. In Jesus' name, amen. So, ang kaluwasan ba mawala ni or dili? Mao ni atong topic. Can we lose it or not? So, mo ni ang mga mali nga pagsabot sa kaluwasan. Okay? So, buni gawin ang bumudya di kabi. Sige, ana. So, notebook, okay? Take note ninyo niya para kuan dali lang ninyo masabtan. Kay pasabot ni sa Holy Spirit po sa to ha. Okay, mao ni ang mga wrong teachings about salvation. Ang first, ang salvation daw na nadawat nato sa Ginoo can be easily lost. Dali ra daw ni mawala. So mali ni siya. So mali ni nga dali ra mawala ang kaluwasan. You are saved today because of your faith in Christ Jesus, but if you sin tomorrow, the salvation will be lost. So mali ni. So kung nalawat nimo si Kristo karon, surrender nimo imong life niya, nakasala ka ugma, mawala daw dayon ang kaluwasan, di na tinuod. Sabta niyo? So dili dayon na mawala. So that is why you need to receive and accept Jesus Christ again and again to regain salvation. This teaching is false. So mali na siya ha, nga pagtudlo nga kung nadawat nimo si Kristo karon nakasala ka ugma, dili na ka maluwas ugma. Mali na. Unya, mali pod nga moingon ka nga balik-balik ko nimo dawat si Kristo para ma-maintain nimo ang salvation, dili na siya mao. Okay, mali. Kaduha nga mali pod ngang nadawat natong kaluwasan gikan sa Ginoo, dili na pod mawala, mali pod. So mali ang tinudlo nga dali lang mawala ang kaluwasan ug mali pod ang tinudlo nga ang kaluwasan dili na mawala. Kanang forever saved na jud ka, mali na siya. Paano niyo? Kanang walay forever nga salvation. Mo na ang tama, no? Kay gingon man gud dinhi nga ang salvation daw na nadawat nato can never be lost. So this wrong doctrine teaches us that once you are saved, you are forever saved. Oh. Maski mo backslide ka, total nadawat naman ako si Kristo, okay ra kaayo ni magbadayon ako pakasala kay naluwas naman ko. Mali po na. Kay kana ang dapat ninyong masabtan kay basig unyag, di ba kung nadawat nimo si Kristo luwas naman ka? Unya okay ra kayo magpakasala ko kay luwas naman ko forever. So at least maklear ni sa ato karon nga walay forever. Okay? Okay? Walay forever nga kaluwasan. Okay. Ang correct og balanse nga pagtulunan. Number 1. If you are saved, duha ni siya ha, 1 ug 2 na sa page number 20 ang kuan. If you are saved, the salvation you receive is not easily lost. Pasabot nga kung nadawat nimo si Kristo, ang kaluwasan na imong nadawat, dili basta-basta mawala. Tama? So, if you're God's children, our relationship with Him is secured. If we sin, we may lose our fellowship with God, but not our relationship to our Father. So, mao ni ang mga reason why ngano daw nga ang mga Kristiyano gapadayon sila pakasala. Number 1, pwedeng childish pa siya sa iyang faith, which is inaa sa 1 Corinthians chapter 3, verse 1 to 4. Basaon na to. Thank you, D.I. sa mga naghimo ani, no? Si Madam Cindy, grabe jud, no? Natuman jud nila ang ato ang gusto mahimo para at least mabasa nato ni tanan.
Pwede ba nato kusgan gamay ang kuan kaning itikpan ay kanang si tawag ani? Ang aircon siguro init tubangan. Okay. Okay na. Sige. Number 3 di ay. Okay, sige. Dear brothers and sisters, when I was with you, I couldn't talk to you as I would to spiritual people. I had to talk as though you belong to this world or as though you were infants in Christ. So masabot nga mao di ay nga nagpadayon pagdawat nila sa Ginoo naay uban nga makabadayon og makasala because mga infant pa man di ay babies pa ba wa pay mga buot. So dili jud ni siya ingnon nga kanang tinuyuan. Kumbaga naadji mga wala pa niya naibaw-an or kanang immature pa, 'di ba? Paggawas sa bata, mukaon pa gani naglibang, makaihi pa sa iyang pantalon. And na may uban nga ang bata gatubo na magsigig kalibang, muduol sa iyang papa. Tama? Kay magpakambyo og diaper. Ana ang picture nato once nga bag-o pa ka sa Ginoo. Usay makasala ka, muduol na po ka sa Ginoo, pasaylon ka, no? Kay bata pa lagi, wa pa kay ka ingon ana ka mature, mo na nga makasala ta. So isa din na ka reason nga ang uban nakapadayon nga naman because immature pa, baby pa, tama? So padayon ta next. I had to feed you with milk, not with solid food because you weren't ready for anything stronger. And you still aren't ready. Next verse. For you are still controlled by your sinful nature. You are jealous of one another and quarrel with each other. Doesn't that prove you are controlled by your sinful nature? Aren't you living like people of the world? Yan na siya. In verse 4, when one of you says, I am the follower of Paul, and another says, I am follower of Apollos, aren't you acting just like people of the world? So si Paul, niya na siya diri, no, nga, nadyo stages di ay ang maturity sa isa ka tao. May uban nga, ang gatan, aren't you the follower of Paul? So, gatanaw pa sila sa tao ba? Kaning mga infant or immature pa, tao pala ilang ginabantayan, no? Kuan mo, leader man ako ni siya. Siya man akong leader. Nga na ba, no? Dili pa kayo sila yung nana ka mature niya. Dili po sila pwede kanang kuan pakaunon og bugat-bugat ngano man dali ra mang luod. So kana na di may ngunani pa no dili pa inguna na ka mature mao na nga yana si Paul nga I would not address you no nga tagko na mo but I will address you as mere infant ngano man di pa man ninyo kaya solid food matukan pa man mo yana si Paul no. So same sa tuwa dili pasabot nga dugay na mo dinhi mature na mo. Mao na naiuban magpadayon pagkasala nga naman because they are still immature. Di pa jud kasabot. Kuha ninyo. Nya mo na wala yun tay right mo judge ani ato mga kauban dinhi. Kay pwede dugay na mo pero immature pa di ay ngano man di man mo kaon god. Daghan mo pagkaon pero dili ba niya matulon. Tama. Kumpleto man mo training. Kumpleto mo Sunday service, discipleship naman, kargadog word. Ang problema, parehas lang tag word, pero dili niya kaya tunlon. Pero kung iwan-on-one nimo, madali niya matulon. Tama? Ngano man, i-dissect man nimo ipakaon siya, basig mang luod pa ni siya ani no, dire sa tadre mo sulod ko din ni, nahinay. Sorry kayo pas, kanang kuan kayo, ngaron lang ako nasabtan, pero kapila na gud gibalik-balik ana sa service god. Naay mangingon ana. Kuan ninyo, muna dili yun na ninyo pwede iparehas ang ato ang pagsabot sa matag usa. Nganong man ay uban nga dili pa kasabot. Which is nguna na gipag-grow pud ko ana ni Lord no nga dili ta mo parehason tan-aw. Amen. And praise God no kay dire kay ga kuan jud mo no murag halos gasabay jud mo og grow tanan. No? Kita ninyo ang uban gusto mo share pero
Ang uban pod, maulaw pa, pero ning kamot og share pod. Ning kamot pod og kanang muapas pod ba nga gusto jud niya may mong blessing, which is maayo na siya nga kwan nga batasan nato ba nga gusto jud nato mag-grow. Amen? Sige. Ngano man nga nagapadayon ang mga uban nga pakasala, is saved and has matured, and ang uban na backslide. Which is yang giingon diha sa 2 Peter chapter 2, 20 verse 22. Ako lang ni i-dissect ka, isa-isahon sa nato ni, tapos ayhan ako i-summarize na lang para makabalo mo sa lang po dyoto ninyo. At least man ay mga question, masabtan na lang po ninyo, kaya na isa-isa naman nato. So, yung sa itong isa ka reason, nga nung nagapadayon siya pagkasala, nakasala pa siya balik, immature. Ikaduha, naluwas na siya, nagmature siya, tubo man siya, nadugay na simbahan, pero ang problema, ni backslide. Oh, ni undang, og tuman sa pagbuot sa Ginoo sa iyang kinabuhi, kay kapoy. Or, nabay na tintal, nalain na, ngiyang direksyon sa iyang kinabuhi, mao na, yang gingon diri sa 2 Peter chapter 2, verse 20 to 22, and when people escape from the wickedness of the world, okay, kanay, nagbago na siya, by knowing our Lord and Jesus Christ and Savior Jesus Christ, and then get tangled up. Sa ato pa, na-born again. Tapos, na-entangle siya and enslaved by sin again. Balik siya pagkasala. Pwede ni undang nagbisyo, ni undang na og uyab-uyab, ni undang na og kanang tawag ani, shabu-shabu, ubog-ubog, pwede nga naghambol down na siya. Maayo na gud ang kwan, paminsar sa balay. Pwede na himo na siyang lalaki. Pero ang problema, ibalik sa sin again. Unsay may tabo sa imuha kung naborn again na ka, tapos nibalik pa ka, mas worse daw ka kaysa katong time nga wa pa ka naborn again. Tinuod jud. Nay mga born again na mga kauban nato, nanay partner, nakaanak na, ako natunggan karon nakiglibin daw sa bayot. Kakuyawa ra ba? Pero na born again na, naka-RW na. Kuyawa ra ba? Anak ko kuyawa, no? Nakilibin sa bayot niya, na born again na to. So, dati, ang iyang kalibin, babae. Karon, na backslide, bayot na ang iyang kalibin. So, mas worse daw siya sa iyang situation nga, tungo na, kalibin lang niya babae. O ba man sila nakasal, na sila anak, duha. Pero ang problema kay, nabayot naman ang iyahang kalibin. So, mas worse daw. Tinuod yun ni siya. No, nga, mo na pagbantay mo, nga di na mo mga backslide. Tinuod. Clear kayo ang 2 Peter nga mas worse daw ang imong kondisyon kaysa before ka na born again. Kuha ninyo? Sige. Next. It would be better if they had never known the way to righteousness than to know it and then reject the command they were given to live a holy life. Mas maayo pa daw nga wala na lang nimo na ilhan ng Ginoo. So delikado jud ay nga na born again na ka, nakaduol na ka sa Ginoo, nahayagan na kay dawat nimo ang Ginoo, tapos ni backslide ka, mas maayo pa daw gani nga wala na lang kakaila sa Ginoo. Nga naman, worse jud daw di ay ang imuhang padulungan. Mo na nga careful ta. Mano ning kamot jud ta ni nga mo tubo. Nga naman, maski unsay may tabo, ayaw jud backslide. Kay mo may gingon dia. It would be better daw. Mas maayo pa nga wa na lang mo na born again. Kaysa na born again mo, unya ni backslide mo, mas delikado ang inyong padulungan. Tinuod. Kay katong isa na mo ka-disciple, no? Na born again, bayod siya. Na born again, lalaki. Nakabuntis, na itulo ka anak.
nagminyo. Karon ni balik, nahimo siyang lalaki, siya'y namayot. Nya, mas worse. Kay katong bayot siya, wala siya HIV. Katong siya'y namayot, siya na nagkaroon ng HIV. Mas worse ay ang situation. Taga na kayo, mga naitabuan na. So, na ba mo diha? Okay. Sige. Minaw diha, kay makadisturbo mo diha. Ay siya magsigistorya. Sige. Muna, si Pastor Carrie Lloyd. Padayon ta. No? Kaya nga naman, delikado kayo nga mabackslide. Kay, ha? Oh. Share ka niya dito. Madiyo, parehas? Mo gani gibisaya na ako no, para masabtan nimo. Para makuha na dayon nimo, mao din ni pasabutan na. Ano ba? Unsa? Gabasa sila English, ginabisaya na ako para masabtan nimo. Okay, sige. Dira ka sa number 2 na. Asa man ka? Mo na na luwas lagi. Pero mo na si Kan Pedro, kana atong ginabasa karon diha. Mo palo lang ka, gibisaya raman. Sige. Kay madoble ng trabaho ni Cindy ana kung bisaya na pud niya og post diha. Ayaw po ninyo ipabackslide si Cindy. Kay dati, mubaktas ra na siya sa dito impress padulong sa kuan sa obrero. Makabaktas yun na og digos padulong dire kung mabackslide na. Basig padulong Cebu. Sige. So, dili yun na nato i-allow. Sige, si Ezekiel. Okay. Na siya excuse. Di ba much better dili na lang nimo mahibalaan ang word. Kay ingana iyang gina-reason. Kay para Excuse me, pas ba kung naa siya yung mga sala. Di ba unlike sa tua nga nakabalota and then mupadayon gihapon ta sa sala, di ba? Usa to giingon, it's better than know that reject the ana kabalo naman siya. Kabalo naman siya sa iyang gimo, sala na to. Kabalo na gud siya nga padayon para wala na lang siya mahibalaan. sala gyapon to niya. Tayo example, di na lang kumubasa para di ko kuan maka-excuse ko ano yung padayon ko baka sala. Ana ang iyahang mindset. So iyaha to, siya mo tubag sa Ginoo. Kabalo naman siya daan, nakabasa naman siya ani. Dili na lang siya mo basa para excuse niya nga makasala. So, dili oy. Na ang Holy Spirit siya. Ang Holy Spirit manggod muhatag og conviction sa iya. So maski wala siya kabasa, ang conscience manggod is buhi siya sa imong spirit. So once nga himo na niya, naajud na siya dili mao nga mga conviction, naajud conviction sa iya nga kabalo jud siya nga sala to yang gihimo. Niya gipadayon niya tapos ang excuse niya kay wala kabasa, kabalo na siya, siya na mo tubag na sa Ginoo. Tubag na siya sa Ginoo. No. Kaya una, sige, padayon na to ni karon. Sige. Padayon na lang. Asa sa Ezekiel 18 verse 24 to 26. However, if righteous people turn from their righteous behavior and start doing sinful things and act like other sinners, kanito ang gingon sa imo Kung righteous na siya, nadawat na niya sa Ginoo, nakadawat siya righteousness ni Lord. Tama? Tapos, nibalik siya sa mga, ang iyanag excuse, dili ko mabasa na ani, kay kabalo ko, kung daghan ko kung may bawaan, mas daghan kay kung silot, siya. Pero kung tanawon nimo, nanaman ko ang righteousness ni Lord sa iya pasabot nga, ang pagkamatarong sa Ginoo na sa imuha. Maski wa ka kabasa, nanang righteousness ni Lord sa imuha, malahi jud na siya jud ang imuhang kuan ba kanang kabalo jud ka nga sala ning imong ginahimo na kay naa naman ang nature ni ang righteousness ni Lord sa imuha giklot na kasi ang righteousness muak ka na dapat in accordance sa righteousness ni Lord. So kung mali na siya maski wa ka kabasa
Ang Holy Spirit mo convict sa imo, mali yun ang imong ginahimo. So kung kanang imo ang gihimo karon, if the righteous people, okay, siya na ko ha, kung ikaw daw nga matarong nga tao, no, gitalikdan nimo ang mga matarong nimo nga buluhaton o batasan, naghimo na ko balik daw makasala o kanang gikasukan sa Ginoo nga mabuluhaton, and mura daw kag parehas na gyapon o ginahimo sa mga makasasala nga tao. Niya na siya diha. Angay ba daw ka nga mabuhi? Dili daw. Kuyawa di ay ani, no? Of course not. Niya na siya diha. All their righteous acts will be forgotten and they will die for their sin. Kung ikaw di ay nga matarong na, nibalik ka sa pagkasasala nimo, kanang imo ang gikan sa pagka-RW, hantod sa 2025, naghakot ka, hakot team ka, nag-ushering ka, nag-lead ka sa worship team, kumpleto imo ang mission sa pag-asa, sa RCY. Once nga ni backslide ka, kalimtan daw to tanan ni Lord. O kanang imong ginahimo karon nga sala, modo na imong ikamatay. Kuha nimo? Naba mo diha? So dili pasabot nga, Lord, ako ba yung sigadto ka RCY? O yan, i-backslide ka. Tanan nimo nga gihimo nga righteous nga act, madelete na siya. Dili na credit sa imuha as your crown pagabot sa panahon. Mao ba ni ito, di ba, sa first nga church nga gi-address ni Lord, I know your deeds. Kabalo ko tanan sa inyong gihimo. Pero nawala imong first love sa kuha, nga nang Ginoo. So tanan ninyo nga gihimo, pwede day burahon na ni Lord kung ikaw backslide na ka. Kuha ninyo. Wala di ay na bili sa iya. Okay? Next. Then imong ikamatay. Tinuod jud kay katong iyang pagpamayot, katong amo ang disciple, mo to yang gikamatay ang iyang pagkamayot kay ngano man natakdan man siya HIV. Kuha ninyo. Ang uban gikamatay nilang ilang pagkapalahubog, nibalik magubog-hubog. Ang uban pod kasakit og lung cancer, ngano man nibalik magsigarilyo. Ang uban pod giurom kay ngano man nibalik magluod-luod. Ang ikamatyan pangluod. Oh. Naba mo diya? Ang uban po, gitudloan nagag self-control. Ang ikamatyan, nadaot ang ilang health. O sige, kaon gyapon. Oh. Next. Dayon ta. 25. Yet you say the Lord isn't doing what's right? Listen to me, O people of Israel. Am I the one not doing what's right or it's you? Next slide. When righteous people turn from the righteous behavior and start doing sinful things, kung ikaw daw nga matarong, no, ni talikod daw ka og buhat og matarong o pagbuot sa Ginoo sa imong kinabuhi, tapos naghimo daw kag balik og pakasasala, ikamatay daw na nimo. Yes, they will die because of their sinful deeds. So pwede nimo ikamatay kanang imong makasala nga ginahimo karon. So careful mo. Mo na ginabadlong mo. Dangin na brad. Ano sa man ka? Mga suko mata sa inyo ha. Nagbasaylo ka. Ano sa man mo? Leader na mo. Di pa mo pasaylo. Away-away pa mo. Oh. Hindi kung maurom ka diha, magsigira mo og ka ng kuan. Problema na puntakin sa mo share sa inyo kada gabi eh. Usay, wala na gawin mo padalang ka na namatyan ni sila kaya di gusto magpa-share. Abalo mo? Bugat-bugat ba yun ang word kung tinuod yun? Maigo gani ka ani pag-repent ra jud ta. Tinuod mo jud ang word. Kung ginaisi-isi ra nato ang word, gibutang na natanan ni Lord, mo na mag-repent jud ta. No? Next slide.
So most of the sins nga na-commit nato after we receive Christ, resulta rin sa atong pagka-immature. Tama. Kaya naaman ko yung mga uban, pagdawat nimo sa Ginoo, nay uban nga wala pa ka kasabalo ba nga mali di ay ito siya. Along the way sa imong pagtubo, gina-expose na ni Lord mo na usay makasala ka kay abi nimo o sa pasana kanang mga simple lang kayong pagpamakak. Oh, naanad man tagpamakak tong una nga murag wala ra sa tuwa. Then later on expose na ni Lord. Abi nimo dili to sala kay normal ra man ninyo nagnasulti. Tapos later on na may reveal na ni Lord la mari juday ni. Pero sa kasala na ka sa imong pagpamakak. Diba? Muta na tatong unang, asa na ka? Padulong na ko. Napagod sa balay, padulong na ko. Bakak na to. Pero sa imo atong una, normal pa to. Nya karon kay bakak man day na, di hinay-hinay, pagkadungog na to, let your yes be yes and no be no. Ayaw saad, nga na, no? Topic man tong na Arlex. So, yes be yes and no be no. Wala ka. Tung una kay magsad-saad ta. Mali man day ito. Di. Alam, karon nga na kay light, ma-expose na siya, hinahinay, nakasala ka, pero hinahinay na. Mo na nakasala ka, pero nakadawat na ka sa Ginoo. Tama? Tungod lang to sa atong immaturity. Lahi po ning isa, kay ni backslide. Kanang mga dugay na, tingala ka ni backslide sila. Pero pagbantay ka, kay na kay consequences sa imuhang pag-backslide. Napay isa na ako kakauban. On fire, rabi kayo, kinargahay o kanang kwan. Kinargahay o kanang mga kwan, tao. Grabe jud. Kanang patay to patay jud. Maski wala na gasolina ilang multicab. Lalar ka. Layo kayo. Mayo kayong Ginoo sa iyang kinabuhi. Gi-restore ang iyang health. Along the way, nang luod man siya sa Ginoo kay namatay ang mama. Nung sa mga luod man ka sa Ginoo. Sa tanan ni mong ludan ng Ginoo pa jud imong luod siya, di na mo simba na. Wala iyang kuberingoy nas worst ang iyang sakit pag backslide niya ano man. Wala failure ang iyang kuan, failure ang kidney tanan, nag-diabetic, ni shoot up, sugar, high blood, why? Halos din nakalakaw, patay. Nga na ba nga mas worst ang imong case kung backslide jud ka. That's why dire walay backslide ay. Amen. Padayon ta sa Ginoo. Naba mo diha? Nakita na ninyo sa consequences na to? So, ang cause nga nung makasala, because immature, at the same time, ang uban ni backslide. No? So, dili pasabot nga nagrebildi ka, nakasala ka sa Ginoo, nagrebildi ka, ang uban, mga baby Christians pa ba? Kanang mga mukaon pa og tae, kaog diaper mo na, mga Kristiyano nga baby pa. So, two reasons, ngano daw mga childish pa, mga baby Christian pa ni sila. Una, walay nag-atiman nga papa. Or dili magpaatiman. Ana. They were not nurtured by a spiritual father. Mao na nga nag-ingon din ni, kung mangutan na mo, okay, mag-reflect mo karon sa mga disciples ninyo. Nganong wala man ni gatubo ni tawanan ni. Kano man, manawag kag meeting, di ma pumuad to. Mangnawag tag training, data-data na gani, 10 pesos, mura ra kag nagpaluwagan na gani sa imong maturity din ni. Kwinta, 100, kung nakay kwarta, ana. Hindi po kaya pumuatin. Oh. Mansa ba expect nato sa imo? Mo, dali namang luod. Dali ma-offend, gano man. Dili man pod mo commit. At the same time, dili yun siya mo honor pod og mga leaders, mo so-called siya mga leaders above them. Saan pagtubo? Daghan kayog mga kauban na nato din nga maayo pa on fire kayo sa restoration. Ihatag na sila sa mga leaders above them, mas bright pa man kuha na niya. Dili sila mo honor sa leaders above them. Wala mga hawa jud sila din Magtingala ka karon, garant paghihapon sa Facebook. Tuara na kaaway na sad, kaaway ang mama, kaaway ang sus kadaga kaaway mama pa jud mga anak ka ba nganong wala ni tubo. Dili nila i-honor ang mga authority above them. O na nga wa jud kay tubo-tubo. Praise God naman mo din gatubo jud mo. Amen. Mo na importante jud kaayo nga maski unsa jud ka bright kung naibutang nga mga leaders above you,
kabalupod mo mo honor sa ilaha. Amen? Ang gingon din ni spiritual father, dili teacher ha. So, they are not nurtured by a spiritual father. Sa maning father, ang papa, lahi yun na siya sa teacher. Tama? So, sige. 2 Timothy chapter 2 verse 1 to 2. Okay, basa na to. You have heard me teach things that have been confirmed by many reliable witness. Teach these truths to other trustworthy people who will be able to pass them on to others. Igsoon, mo niyang purpose nga nung nag-training ta. Gitudloan mo, kay kabalo ko, once nga naminaw mo, naapang conviction sa Holy Spirit, na revelation sa Holy Spirit, mahimo mong reliable to teach others. Which is nakita na ako, kanang mga teachers na karon diya sa kuan, sa, like for example, sila Arlex, Arnel, diya, sila Pastor Lloyd, gatudlo na sila dito sa RCY o Pag-asa, nahimo na silang reliable. Pwede sila mahimong, si tawagan ni, mahimo na silang spiritual nga father. Pero dili lang ni pa-teacher-teacheray. Ang spiritual father, kabalo sila mo pay the price. Nakuha ninyo? Dili ni siya teacher. Sige, basahin natin na ito sa kuwan, sa other translation. I am writing these things to shame you, but to warn you as my beloved children. Next verse. For even if you have 10,000 teachers, or kung 10,000 katawo ang mutudlo about you, about Christ, pero na daw lang daw kay isa ka spiritual nga father. So pasabot kining mga spiritual father, dili ni isipan sa ilang oras, dili ni sila isipan kung kano sa sila motabang sa imuha, but willing ang mga spiritual father mo pray sa imuha, mo pay the price, madisturbo nimo, mo na bless kay mo kay namoy mga spiritual fathers. Pero kailangan mo respond mo kay ngano man gibutang ni sila sa inyo ha para kamo ma-bless. Naba mo diya? Dako kaayo ang impact sa mga leaders ninyo above. Naba mo diya? Mana kamo din magtinarong mo. Ngano man mo na nga able to teach man ang gingon. Nya ikaw, dili ka maminaw, dili gyapon ka mo respond, dili ka able to teach, dili ka pwede intrasan og leaders under you. So kailangan nga naa ka dinhi as a leader, as a spiritual father, gina-equip ka, gina-train ka para able pud ka mo teach and ma-apply yun na nimo sa imong kinabuhi. Amen? So, you have only one spiritual father, for I became your father in Christ Jesus, si Paul ni, when I preach the good news to you. So, si Paul, nahimo siya spiritual father, dagang kay mga churches na blessed sa iya. Amen? Kaya nga naman, kuya, mapug kayo si Kwan, grabe siya mo ampo, grabe siya mo pay the price, even ma-shipwreck na siya, even nasa prisohan na siya, even ibiyahe na siya, makaagi siya church, gather niyang mga leaders. Father ba, gusto niya ma-feed, mag-grow ang mga people under him. Same sa atuwa, dapat naataani nga heart ba nga always as a father ba nga ang desire man jud sa father sa iyang mga anak, of course protected, dili ma-hurt, dili ka nang sito ka na, dili ma-snatch, or dili ba ang desire jud sa father sa anak is mag-grow jud, no? And the best jud ang desire pud sa father sa anak. So same pud sa inyo ha, as a father, ako as inyong spiritual father, wala ko'y laing desire sa inyo ha, is of course mahimo mong reliable pod nga mo teach og others. And of course, tanan pod natong himoon, mangayo jud kog wisdom sa Holy Spirit, ipasabot sa inyo para masabtan ninyo at the same time mag-grow mo and able mo mo teach sa uban. Amen? Sige, next slide. 1 Corinthians 4:14. So I urge you to imitate me. That's why I have sent Timothy. See? Si Paul confident siya niingon, imitate me. Kini dapat ang confidence nato, kamo nga mga naa ni even sa Zoom. Ang confident nimo dapat is confident ka mo nga maawaton sa uban ba? Awaton na imong batasan, awaton na imong kinaiya. Kay
Kay ikaw sa father, di ba, kung na kay papa, awat-awaton na to atong papang gagmay pata. Tama? Murag siya ang superhero nato ba? Nganong niingon man siya nga imitate me, ngano man, ga-imitate man siya kang Kristo. Confident ka magpa-imitate sa uban kung ga-imitate ka sa Ginoo. Nakuha na to. Ang pinaka-worst nga leader is kanang dili ka ma-imitate tungod kay wala ka ga-imitate sa Ginoo. Walay makita ba sa imuha na kinaiya sa Ginoo mo na nga dili jud ka confident. Ayaw ko ninyo imitate. Imitate ra ninyo ang Ginoo. Ngano man, wala makaga-imitate sa Ginoo. Naba mo diha? Imitate me as I imitate Christ. That's why I have sent Timothy, my beloved and faithful child in the Lord. He will remind you of how I follow Christ Jesus. See? Si Timothy, i-remind mo kung giun sa pagpalo ni Paul kang Kristo. Then, yan siya, just as I teach in all the churches wherever I go. So makita jud ninyo ang pagka-father jud ni Paul, no? As a spiritual father. Ang teacher kuan kayo isipan. Like mutudlo sila inoras. Tama? Ang father, maski asa, father jud. No? Available jud ang father. Diba? Ang mga father din dili pwede nga magpa-schedule imong anak sa imuha. Anytime ka, pwede ka istorbohon sa imuhang anak. Nakuha ninyo? Ana ang papagbatasan. Muna nga dili jud nato na pwede nga kuanon nga murag mingon mo sa moha ba nga lisod naman kay na sila pastor istoryahon. Medyo mo ngingana. Kung sa man ka ng kuan, dili na murag mananibalaan ka ayo nga kuan. Wagi sa ka sa sekretary, pa-schedule sa kaani ana. Di ba? Yes, of course, no. Okay ra pon man ang hid mo. Kay usahay baya naga-study, ana ba? Unya, samot na og Domingo na ugma, nya Sabado, unya adto mo sa balay kay magpa-appointment mo, katagi sa pud mig oras pud mag-prepare sa mga topic para ugma kay basig mabuntagan na og paabot si sari nagpinaabot sa akong topic para maghimo og slide mo yan ba no. So nara po ikwan pod certain murag limitations gamay no, but as much as I want na kamutanan cater jud ta mo gyapon. But sa ako ang limitation, naamoy mga spiritual father sa inyo nga gibutang. Mga malipay na ko na sila Pastor Lloyd nga makahelp na sa inyo sila Pastor Jetro, Bong, May. Anytime makakuha na mo. And naay mga leaders above you. Dili pa sabot no nga mas nakinahuman sa college siya wala. Dili man pa kuha na ipabrightay. Tama? Gihide ba yan ni God ang truth sa mga bright? Pero gi-reveal niya sa mga babes o kasing-kasing ka na mga humble. Oh, so dili pa sabot nga wala kakahuman, masig kakabalo mo basa, ana, dili ay. Yun na. Maulawon man ni siya nga leader na ako, pastor. Hawad pa man ko ani, na dili na pwede. Okay? Gintrasan mo ni Lord og spiritual father, mag-respond mo nga naman para mo tubo pud ta. And kita pud nga mga leader, magtarong pud mo nga mo imitate kang Kristo. Amen? Para ang mga under sa inyo maka-follow pud. Sama ni Timothy. Kay kabalo si Timothy, giunsa ko pagpalo. Maangay pud mo palo pud kay Timothy. Ana pud. Kuha ninyo ang principle. Kapag butang ka diha nya dili ka ga-imitate kang Kristo. Kay kinsa ka ga-imitate? Duha raman, imitate ka kang Kristo o siyawa. O nya imong mga disciple kay naman ang mga Holy Spirit pod. Alangan nga mo imitate sila sa imo Sige, next slide. So, unsay kuan una nga hinungdan nganong bataon pa ni sila mga si tawag ani mga immature pa kayo ni walay
nag-atiman or dili magpaatiman. Kay lisod man na, basulon ra nimo imong leader. Naaman permanente mo ang leader niya, ikaw di man ka gusto magpaatiman. Klaro? Ikaduha nga rason nga nung wala ni nag-mature is wala nila gidisiplina ilang sarili. Wala gaampo, wala gabasag Bible, wala gadto simbahan, wala gadto sa meeting. Dili gusto og balaan nga kinabuhi. Og walay fellowship with other believers. Naamoy discipleship, magsige po kag-absent. Og tanan kini, kailangan jud og self-discipline. Disiplina jud ka, muhatag jud kag time, tama? Moampo. Muhatag jud kag disiplina nga mubasag Bible. Mumata jud kag sayo para mo atog simbahan, para motubo jud ka, makakaon kag pulong, tama? Lisod man na nga, tanaw mi sa assessment, sa reason ano yung mga leader, gamay lagi ang service. Reason isa, wa ka mata. Alas 9 na, wa pa ka mata, unsa man ang klaseng tulog na? Nang uban, na tuog, pista. Mista daw. Yawar ba ano? So, wala ni tubo, nga naman, they did not discipline themselves. Tama? So, ang Ginoo, determined jud kayo nga palambuon ta. Pero ikaw, paghatag og oras. Kailangan mo disiplina pud ka. Hatag kag oras basag Bible, hatag kag oras mo ampo, hatag ko oras mo apil sa training. Makita ninyo, mas dali mo mag-mature kaysa tong uban nga wa niagig training. Amen? Naba mo diha? Kita ninyong kamo, ga-share na mo. Ang uban, dugay na kayo, wala apil-apil og training. Wala oy, muampo lang, maulaw pa, magsinuguay pa. Philippians 1:6, basahan na to. I am certain that God, who began the good work within you, will continue. Dili jud mo undang ang Ginoo, pagdawat nimo sa Ginoo, dili jud na siya mo undang. Nga mohuman sa iyang gusto buluhaton sa imoa. Until it is finally finished on the day when Christ Jesus return. Sa ato pa, kung maabtan man kagbalik sa Ginoo, dili yun na siya muundang og bag-o sa imong kinabuhi. Ikaw, respond jud ka jud. Dili pwede nga, okay ra nay, ulan mo Wala naman ko. Dili ako masabtan na sa Ginoo. Yung okay kwarta ron. Imuha man ang rason. Balit ta na ninyong mga rason. Pero kinsay logi. Ikaw, nga naman, padayon man make training maski wala ka. Imuha man ang imuha man ang kaugalingon. Amen? Naba mo diya? Next. Tanawon nato kung giunsa ka seryoso ang Ginoo sa gusto jud niya nga may tabo sa toa. Kung dili daw ka, for example lang i-backslide jud ka. Kanang mo action pa lang kag backslide. Gani luya na kay ka, kag ipapo na kay ko. Hey, ikinag pangasaba diya si pastor. Kiragkon, baan na diya. Sige nagpaluap. Suman ako leader. Paluap. Paano na kado? Paano siguro sabtan naman sa Ginoo nga day kamura day ang simbahan. Ang bitaw kong simbahan diyaw, ganin na sila paluap-paluapod. Oh. Kay rason daw. Di ay, dawaton man siguro ko sa sisip ba, kung magkiat gyapon kong balik, dagan na kay kagrason. Oh. Pero naadjud kay purpose nga gusto ipatiwas ni Lord dinhi nga church nganong gidala ka ani. Naman ko yung mga churches pod nga dili lahi po din lang vision. Okay? Gidala ka dinhi para mo restore family. Pasabot nga naad kabalo ang Ginoo sa imong heart nga mo restore jud ka og pamilya. Mao na gidala ka dinhi. Wala ka gidala sa uban. Paninyo lahi man pud ang vision nga gihatag dito sa ila. Pero nganong naa ka dinhi nagtrain pa jud ka. Unya ni action kag talikod sa imon sa Ginoo sa imo. If we turn our backs from God, dili jud na siya mo give up.
wooing us back to himself. Pero kung mo decide yun daw ka nga magbadayon ka sa imong pagkasala, kay siya ra ba? Mauraw gini. Siya na jud. Okay? Nato yung mga uban na mga youth na to, gusto jud. Gusto jud nila kasala ang uban. He will. Sa imo ni Lord? Number 1, padadaan daw kag tao nga mo advice o mo rebuke sa imuha. Padlungon ka, ano sa man ka, pagmata, mana ka sa imuha. Naka. Ha? Paminaw, bungol-bungol pa kihapon. Ha? Kadungog na ka, bungol-bungol pa. Yung mga anak, no, no, kita ninyo. Tabala no, ginahinay na sila talikod, nahina di nagpapakita sa service, di nagpakita og meeting. Tapos gusto na jud matalikod. Kamiton sa Ginoo ang imong papa, mamang, ana nila. Yaw-yaw sa imo ay rebuke ka na. Oh. Kadua, kung di gyapon ka maminaw sa imong ginikanan, di ka maminaw sa imong leader, dili ka maminaw og pastor, niapil na kag Sunday service. Buwali na din si Pastor Wendell. Yung igo na sa kanan kwan. Ako may tinigo. Tuyo yun ang pastor mo. Timing pa dyan kayo. Pag ano niya ka nang ikaw, sigarilyo. Ako man dyan to. Ano yung magsyabo? Pag ano dito, ako man dyan to. Nga dili gyapon. Di ko pakita. Kung sa'y sunod nga ipadala sa Ginoo para makabalik dyan ka, problema. Kuya, yung kaya yung Ginoo, no? Padadaan pa kag mustorya. Pastor, leader, mama, papa, parkada ni mo din ni, kanang kauban ni mo sa church. Ikaw ba? Sa mangka, pagmata ba? Sa kawa na kay tulog-tulog. So, na kay kwarto, na kay kaon. Wala na kaon sa mangka. Mas worse na lang imong kinabuhi. Kingon biya dito sa training na to, si Ezekiel nga, ikamatay na nimo. Ha? Ganana na po ka. Liuy. Sunod na, problema na ang maabot. Pasaw na to sa Jonah 1 verse 4 to 5. Kung di ka maminaw og baba, unsay sunod nga ipadala, problema. Sige. Then, kini si Jonah, gignan na siya sa Ginoo. Adtuan ning Ninibe. Hili jud kay ulo. Humuk og ulo. Gahi yung ulo siya jud, no? Gahi yun siya. So sinitabo. But the Lord hurled a powerful wind over their sea. Ayaw paabota nga mo, tayhupan ka sa Ginoo. Then causing a violent storm. Grabe yun nga problema. Tama? That threatened to break the ship apart. Imagine mo, ang iyang gisakyan, no, halos matunga na sa kakusog sa storm nga niabot ni Jonah. Tama? Nakikuha naman niyo yung istorya ni, no? Sige, patayin na to. Fearing for their lives, the desperate sailors shouted to their gods for help and threw the cargo overboard to lighten the ship. So take note, ikaw nga ginadil sa Ginoo, ninitalikod ka, padadaan kag problema, maapil ng imong mga kauban sa inyong balay ka problema pod tungod nimo. Damay ba? Kung ikaw pa badlong-badlong ka din tingala ka ang mga kuan nimo kauban nimo sa balay, anak, maapil pud ka gutom tungod sa imo Dahil mga gulo. Tapos mo man nitabo kay Jonah. Kay magulo, naapil ang iyang mga kauban sa boat. Tama? Makadamay jud ka. Kung gay kag ulo. Natistingan ako na sa balay. Naay mga gay ulo, nga nipuyo sa balay na mo tunguna. Dili jud. Kanang gahimo gyapon sila pa. Warning na. Maapil bugat kayong balay. Walay bugas mo abot. Pero katong nanghawa na atong mga kauban ako tunguna, nangabot tig isa ka sakong bugas kada bulan. Naapil yun ko sa kagayag ulo ni mga tawhanan ni. Tapos, sige ngon diya, and through the cargo na siya, tanawa
Grabe jud nga problema, no? Maski kaning mga tao nga walay Ginoo, nakatawag sila sa kaugalingon nilang Ginoo. Una nakabugat nga problema. Kanang makaingon sila ba, ano, natawag na jud nila tanang santos nila sa problema. Imagine mo na nga problema. They shouted to their gods, kagmay nga G, tama? For help and threw all the cargo overboard to lighten the ship. But all this time, Jonah was sound asleep. Tanawaw, tulog-tulugan ra niyang problema, relax ra. Grabe na ganing problema, wala na bugas siguro. Kaya tulugan na kaya, okay na na, ay. Putla na na kurinti, okay na lagi na. Nanay mamutol diri bang? Kinagim, sagdira na. Tulog-tulugan, gay magulo. Putla na tagtubig. Ano ka na? Putlan na juti ka. Anang asawa, no? Kaya kagulo. So the captain went down after him. How can you sleep at a time like this? Kuyawan mo, no? Tulog-tulugan rin mo. Habit na bungkag din eh. He shouted. Get up and pray to your God. Ang uban pa, ang mga unbeliever pa ang mo remind na sa imo ha. Imagine mo, ikaw nga intimate kay Lord, gigamit pa sa Ginoo ang uban, pagampo ka, balik sa imo ang Ginoo. Ma-feel na ninyo? Kana ganin ni action mo backslide. Ang mutambag na sa imo ha, katong mga palahubog na nimo ba? Nga mga kauban ba, no? Sila na yung mutambag sa imo, balik na sa Ginoo, brad. Nya ikaw manunta ang mutambag na sila ug magpaduol, nabali na noon. Nguna ng situation nimo kung mag-backslide ka. Then, yan na siya diya. Get up and pray to your God. Maybe He will pay attention to us and spare our lives. Next slide. Verse 7, Then the crew cast lots to see which of them had offended the gods and caused terrible storm. When they did this, the lots identified Jonah as the culprit. So, I don't know, sige mo nila, patuyok pa silang butilya, di ba yung anak man sa toha mo, tuyok kag butilya. Kung asa ni mo tunong, ana, ikaw jud nga, tunong man jud sa iya, kay Jonah. Ay, ikaw jud, sadaan, ani, ikaw jud, hinungdan, ani ba, nga nung, ibagyo ta. So, next slide. Siya nagdalag malas. Why has this awful storm come down to us, on us? They demanded. Kinsa ba jud ka? What is your line of work? Ano sabi yung trabaho? Nga niabot man yung problema sa tuwa? What country are you from? What is your nationality? So next slide. Jonah answered, I am a Hebrew and I worship the Lord. Ako ni ka-worship ko, taga-DCIM ko. Grabe na akong worship sa Ginoo. Pero ni tumbling man ko, muna ni ron ang storm sa akong kinabuhi. Ana si Jonah, no? The God of heaven who made the sea and the land. Kaya no? The sailors were terrified when they heard this, for they had already told them he was running away from the Lord. See? Tanawa. Jonah, nagpalayo sa sugo sa Ginoo. Kamo nga naa din naay sugo ang Ginoo sa inyo ha. Apil ko nga mo restore og pamilya. Kung mo run away ka sa Ginoo, mo ni tabo. Why did you do it? Nga nung ni backslide man ka. Na jud ang mga tao no. ang mga unbeliever pa nag-remind na kadyo, nga nung ni backslide man ka. Anong ikyas man ka? Na siya gusto ipahimo sa imo ha. Oh. Dihaon ta ka sa mission. Ano man jud? Ano itambling man ka? And since the storm was getting worse all the time, they asked him, what should we do to you to stop this storm? Next slide. Throw me into the sea. Kuya, upod kayo, no? Kabalubod siya ba? Nga ako na nagdalag tigaw, ani dire. Ako'y nagdalag di malas ani nga barko. Ilabay na lang ko ninyo sa dagat. Mao na lang yun. Then Jonah said, it will become calm again. I know that this terrible storm is all my fault. Siya mismo ba, nakaangkon yun siya ba nga? Naka-realize yun niya nga siya yun. Instead, the sailors rowed even harder to get the ship to the land. But the stormy sea was too violent for them and they couldn't make it.
And they cried out to the Lord, Jonas, God, tanawa no? Tungod sa imong pagka-backslide, naka, naka, na-save na noon atong mga uwan ba no? Sila na noy nakaamgon ba? Nga mutawag sa Ginoo. No? They cried out to Jonas, God, Oh Lord, they pleaded, don't make us die for this man's sin. Grabe, no? Imagine mo, ang mga unbeliever pa mo, ampo na sa imo, ha? Giampuan na nila. Ayaw taon pag may apel ani tungod ani yang sala. Even ka na mga unbeliever, nakabalo na sila nga kani. Madamay jud mo yan sa gimo ani niya. And don't hold us responsible for his death. O Lord, you have sent this storm upon him for your own Then pandemic, Grabe, pandemic, ampo the din ang mga waters. believer. Then the sailors picked Jonah up and then threw him into the raging sea and the storm stopped at once. See? Dako kayo ka nga problema kung ikaw yung slide. Na plano si Lord sa imo mo restore. Unya dili jud ka mo respond. Sige ka dagandagan. Apil po na og kabuisit kanang imuhang mga kauban. Naba mo diha? Muna nga inyong mga anak encourage. Naamo din para mo restore mo pamilya. Bantayan ninyo nga mga ginikanan ninyong mga anak. Kay basig maupoy magpadalag kabugat sa inyong balay. Mawala ang kalinaw sa inyong balay, magtingala maapil po mo kabugat, nga naman tungod sa iyang ginahimo. O gani kung magpa-counsel ni mga ginikanan, dili jud mo pagahi jud ang mga anak. Yeah. Ano man kay kung nasa inyong balay ikaw may maapil. Ilabay siya sa dagat. Oh. Dili tinuod man. Dili ang point ako, i-let go ba? Kay gusto man jud niya mo layas, gusto man jud niya magpagahi, gusto man jud niya mo subay sa iyang pagbuot. Nga di man jud siya gusto mo subay sa pagbuot sa Ginoo. Dili ninyo ni literal ha, ilabay ninyo sa warp ang inyong mga anak, dili. Ang point diri is i-let go kung dili jud sila. Kuha ninyo. Tingnan ninyo, magtingala mo anak. Balik ra yun na gyapon. Nga naman, tungod sa problema, nakaamgo siya sa iyahang mga gihimo. Amen? Napa mo diha? Say katulo. Padadaan ka og damgo sa Ginoo. Ambot, unsay ipadamgo sa imo ah. Pwede, gibitay na ka sa impyerno. Kanang gigukod ka, unsa ba na imong gigukod? Say gigukod. Bitaw no, kani ako migo. Dire kay kini training ma jud ni. Dire tindog dire beng. Katong time nga nagdagan-dagan ni siya. Katong dili na siya magpakita na sa tago na sa ni siya. Balawan sa gipadala sa Ginoo sa iya ha. Sige daw, istorya daw dire daw. Iya ba? Ay, ako na basig mamalik og istorya ba. Mas mayo untag kwan, no? Iyang nakita daw is ginagukod siya og kanang mga taga DCIM nga pura nakamotor. Hello, dagan to siya. Asa ka nakaabot, Brad? Sa ulas, no? Gikan. Di ka, tuyok-tuyok na ka dito. Tuyok na daw siya dito. Wala, puro daw mga nakamotor nga taga DCIM. To, alam mga taga DCIM, ano siya? Ha? Sila Arlex to. Oo. Karon pag abot nimo sa Dika, nisulod ka sa kwarto? Domingo. Tapos Domingo to, wa ko kalaos kay musimban ta ko nya. Noon na ako gugukod misuro ko nila. Nya man ato lang ko sa ulas kay nya pag niuli og di ka nya totod. Kadungog mo ko sa tiyong ni Pastor Wendel, suyok na pud ka. asa ka nisulod ato sa CR na. Patanawa no, padadaan jud ka sa Ginoo. Imagine mo tingog pa na ko yung nadunggan. Suyop na pud ka. Na daw ka sayaw, kurata na to nyo no. Sige dita. Literal jud kaayo no. Padadaan ka og dreams og vision. Nanawa? Maski sa CR, nadunggan niya akong tingog. Spiritual father jud ko dai ko ani niya no.
O niya kita mga brethren dia, imagine nimo gigamit pa ta sa Ginoo para lang gukdon ni siya. See? Oh, tulo. Kagi na po kag sakit, di ba? Tapos, ika upat, disiplinahon daw ta so we will return to Him. Amen? Nakbot, unsang disiplina ninyo nga, magian na rin. Latuson ka, wakay kwarta, tingala ka, maski palit na lang sigarilyo nimo, di nakakapalit. Tapos, umabot ang panahon, no? Ultimo, pamalit na lang bitsin, di nakakapalit. Hmm. Sasayo ni mo? Mao dyan yung kadlukan daw. Kay di ba ang yawa manangid sa Ginoo. Ang problema kung dili na daw manangid ang yawa sa Ginoo sa iyaha. Ug ihawon na daw siya diretso. Mao na yang kahadlukan. Ano madlok man ka ana kung tinuod anay jud imong relasyon sa Ginoo, manangid jud ang yawa sa Ginoo. Dili niya bypasson si Lord na kay proteksyon. O mo na padadaan pa ka og mga dream, vision. Oh. Mama to na itabo kay Kwan, kay Pastor Luloy, nga Lopez. Kita po dya to, giluok man siya dagang kayog yawa, ano di na siya kaginawang. No, so dagang kayog ways si Lord nga mustorya sa tuwa. Syaro, padadaan na ka og sakit. Digihapon ka, padadaan na kag problema. Digihapon ka, padadaan ba kag tao mustorya sa imo mo, encourage mo, rebuke sa mo. Digihapon ka, ambot asa na jud ka padulong. Sige, next. So grabe jud kayong Ginoo, no? Iya jud kang i-restore. Amen? So committed jud kaayo nga mapulpil niya iyang plano sa imo. John 10:29. That's why kita pod obey pud ta sa Ginoo. Amen? Hebrews 12 verse 5 to 11. And have you forgotten the encouraging words God spoke to you as His children? He said, my child, don't make light of the Lord's discipline. Ayaw niya isi-isi ha. Karon, no na, mo na nga, sa mga ko, disiplinahon mi ni Lord sa finances, magtarong jud may. Pag disiplinahon mi sa health, respond dayon, ayaw ninyo isi-isi ha. Diba, sigunyag, uban din oh. Kalitra kag, kuan diha, kalitra mo collapse diha, nagkuan, di mo padisiplina, o di sige, bahala mo. My child, don't make it light of the Lord's discipline. Then, ang sayang yun diya, don't give up when He correct you. Amen? So, naidisiplina kay love ka ni Lord. Amen ba? So, sa ikadua, then yung diya, for the Lord discipline those He love. Unay mga disiplina, walay kwarta, nausay, maalaw ang sakit, sa mga daghang kayong mga ipang-agian mo problema ang ano man, inadisiplina ka niya. Pag-respond. And He punish each one He accept as His child. So, nara yung mga punishments pod sa atua para pod matulid ta. Amin ba? Ngay disiplina sa atua, say wakay kwarta, ano man, para muundang nakagbisyon mo. Outdan ka og income na po nimo para kabalo ka magdisiplina, di ka pataka gastos. Paalaw ng sakit sa imo para magdisiplina po kagkaon. Mabitaw ba sa ato ni Pastor Michael oh. Sobraan na kay ka sa imo ang online ha. Nalibat bitag pila ka bulan. Nag-ana dayon siya. Sige daw, tanawan na nato kung moabre pa dyan daw ni siya og bilar pag-ana ba. Wala, delete dayon. Pwede raman dayon mo. Na, praise God. Kita ang Ginoo ka. Kanjud, mayog heart si Pastor Michael. Ge, oh. Ge, naalaw din ito before siya i-ordain ni Lord. Oh? Testimony ito niya. Pa? Oh, libat na gani ka. Grabe, buntag. Magbuntag lagi hapon. Pikas naman, magtagbo na ang pikas. Doon nakamata. Sige hapon ka buntag. O di, pag-ana na, duha na kamatang natabunan, nagpahulay na ang mata. Oh, duha ka Domingo, pahulay na. Pwede raman di ay, no? Pag-abri, balik na. Pwede rin yun di ay magpahulay ang panmata. Ano ba? Dapat, kailangan yun ta mo respond. Kaya kung magpagahi mo, sorry yun kaayo.
So ikaduha, unsa tong una? Nganong dili mutubo ang uban? Kay wala na nurture sa father. Or dili magpa-nurture. O way mga disiplina. Mao na nga dili jud mutubo. Amen? So, ikaduha nga correct bahin sa ato ang balanse bahin sa atong kaluwasan is ang kaluwasan dili ilang dali mawala. Pero dili ang ikaduha nga ang kaluwasan pwede di ay mawala. Okay? Ang una dili easily lost. Dili dali lang mawala. Tama ang number 1, balisan na ninyo. Ang ikaduha, ang kaluwasan pwede di ay mawala. Nakuha na to. Kung if we deliberately keep on sinning, after we have received the knowledge of truth, wala na dyan laing sakripisyo nga nabilin pa. Tama? Kung sa may magpabilin na lang, judgment jud sa imo sa Ginoo. Amen ba? Sa ato pa, kung nagpadayon di ay gihapon ka sa pakasasala o nibalik kag pakasasala, unya ni agi nagproblema, padala nagtao, grabe na kayong storm nga imong giagian, naapay damgo nimo nga pakita na sa imo nga gisugba na ka diha sa impierno, pero wala gihapon. Grabe na ang imong giagian nga disiplina, pero wala gihapon. Kaya man gud if we deliberately kapadayon gyapon ka, tinuyuan na nimo ba nga magpadayon gyapon ka sa imong pagkasala, wala jud kay padulngan kung judgment jud. Amen? So, kini mawala diay ng kaluwasan nato. And nagingon dia, we are saved in Christ, but the above verse says that we can lose our salvation if we willingly return to our sinful lifestyle. Mawala diay ning ato ang kaluwasan nga nadawat nato kung willfully ta gabalik-balik sa pagkasala. So in this case, only God can judge when He will remove a rebel in His family. So ang Ginoo ra jud makahukom di ay sa ato kung iyahatang i-remove sa iyang pamilya. In Hebrews 10 verse 29, iyang gingon diha, the Bible says in Hebrews 9 that God will punish a believer who choose to return his or her back against God. So na jud tay punishment di ay kung kita mabackslide ta. Amen? So naaba na diha Hebrews 10 verse 9. Basaw na to. Just think how much worse the punishment will be for those who have trampled the Son of God. Tuluman ni kabuk. And have treated the blood of the covenant which made us holy as if it were common and unholy, and have insulted and disdained the Holy Spirit who brings God's mercy to us. So tulo ka butang, no? Tanawon ninyo, kung mubalik kag pakasasala, ang number 1 is imo ang gimak ang anak sa Ginoo nga nagpakamatay on our behalf. Tama? Murag insulto nimo ba? Murag imo ang pakawalay bili ang gihimo ni Kristo para sa tuwa. O giyatak-yatakan, no? Sa Bisaya pa, giyatak-yatakan daw nato ang anak sa Ginoo nga si Kristo. Ikaduha, bali, ang naitabuhan he does not value the blood. Which is gingon man niya sa Hebrews 10 kaganiya, di ba? Gimak ni mo Jesus Christ, ikaduha, giwalaan ni mo value. Murabog gihimo lang ni mo ning serve ang dugo ni Kristo. Dili ni mo siya gihimo ba nga mura siya o kanang kuan ba? Sunrocks. Di ba sa serve, babad ni mo, mura di man matanggal tanan ang kuan? Ang sitawag gani ang mansa? Napay mabilin? Murag, ingon ana daw ang pananaw nimo sa dugo ni Kristo, walay effect.
Ngano man ang dugo ni Kristo nang hatag og kapasayloan sa tuang sala, at the same time naa siya power nga dili na ka magpadayon og pakasala. So kung nagpabilin ka o nagpadayon gyapon kag balik sa imong sala, mura daw nimo giingon nga walay bili ang dugo ni Kristo. Tama? O giinsulto nimo si Kristo nga nagpakamatay sa imuha. And ikatulo, niya na siya diha, imuha daw gigrieve ang balaang spirito diha sa imuha. So tulo, gibugal-bugalan nimo ang Ginoo, si Kristo. Ikaduha, gipakawalay bili nimo ang dugo niya. Ikatulo, sa Bisaya sa grave, gipasubo nimo ang balaang spirito diha sa imuhang kinabuhi. Amen? So, unsay mga verses nga pwede dahil na mawala ang kaluwasan? Revelation 3 verse 45. Nga na siya diha. Says, our names, nga na siya. 3 sa. 4 naman ka. Okay, Revelation 3 says, our names can remove from the book of life if we don't live in victory over sins. Mao ni sa 7 churches. Tama? 3. Revelation 3 verse 45. Yet there are some in the church in Sardis. Okay? Kung tanawon ninyo dire, wala niya nigi-address sa unbelievers. Ang 7 churches, those are believers. Nakuha ninyo? Yang gingon diya, yet there are some in the church in Sardis, ato pa na naka sa church, believers na ka, who have not soiled their clothes with evil. They will walk with me in white, for they are worthy. Naa daw mga uban sa church sa Sardis, sa church sa DCIM, na siya diya, nga wala jud sila nagpadayon og pakasala. So they will walk with me. Na siya diya. Next verse. All, tanan daw mga victorious will be clothed in white. Tapos niya na siya, I will never erase their names from the book of life. So, pwede di ay papaon ni Jesus Christ ang inyuhang mga pangalan o ato ang pangalan sa book of life. Sa ato pa, pwede di ay mawala ang kaluwasan. So, dili di ay forever ka nga luwas. Nga naman, kung nagpadayon kag pakasasala, pwede di ay i-erase ni God ang imuhang name sa book of life. Klaro? So, mali yun ang ilang ginaingon nga forever na ka nga luwas. Unya, kapadayon makagpakasala. Naba mo diha. Then, book of life, but I will announce before the Father and His angels that they are mine. Okay? So, kung ikaw, kapadayon ka, dili ka mo backslide, no? Dili ka magpadayon pakasala, of course, no? I-clothe ka niya, and siya diya, will be clothed in white, righteousness ni Lord. Then, dili ka erase imong pangalan. Then, imagine mo, ipanghambog ka ni Kristo sa iyang amahan kung victorious ta. Amen? Mo na nga laban lang. Amen ba? Padayon lang ta. Amen? Di na tamang balik sa to ang mga karaan nga kinabuhi. Makasasala nga kinabuhi. Naba mo diha? Next verse. Matthew 24:93 says that in the last days, many, tanawaw, last days daw, many believers will turn away from God because of how sin will increase in earth. So bitaw no, karon grabe na kayo. Tung una, walay social media. Karon grabe na kayo. Rampant na kayo ang sala sa social media. Maski ang mga bata, no, maski sa Roblox. No, makita nimo nanay sex ang uban no sa Roblox. Next. Then, next slide. You will be arrested, persecuted, and killed. You will be hated all over the world because you are my followers. So, dagan jud persecution. And many will turn away from me. Dagan jud daw matalikod. Igsoon. Warning ni sa tuwa. Na-prophesy na ni before pa. Nga daghan daw mo talikod. I pray nga ni isa sa inyo ha dinhi walay mo talikod. Amen? Maski unsa pa atong agian, ayaw mong talikod sa Ginoo.
Amen ba? Many will turn away from me and betray and hate each other. And many false prophet will appear. Tanawa, daga na kayo mga false prophet karon. And will deceive many people. Next slide. Sin will be rampant everywhere. And the love of many will grow cold. Dagan kayo mabugnaw. But the one who endures forever till the end will be saved. Ma-maintain yun nato ang kaluwasan kung magpadayon ta until the end. Naba mo diha? Next slide. So, Jesus Christ taught us the three parables in the whole chapter. Basahon na lang ninyo diri. Ang chapter 25. The chapter tells us many believers will fall. Daghan daw mga magtotoo nga backslide. Nga naman, easy-easy lang nila ilang pagtuo. Wala na approve. Nga naman, testing pa lang. Give up na. Maugani na nga ginalita ni Lord karon mag-series ta. How to be approved by God. That's why excited mo dapat karong Sabado, Domingo na sad. Inana po'y laing testing na sad. Amen. Kinsa na pud kini nga gitest nga makarelate pud ta. Nauma naman tang Job, Abraham, si Adam and Eve. Kumusta man? Syaro wala pa ka nakarelate ato mga testing nila. So, sa Sunday na po dani. Be excited. Dahil mo kalimot og invite. Amen? So, it's not enough, no? Dire. So, wala nila gihimo, no? Ang dapat nilang himo diya sa Ginoo, serious yun ni in the eyes of God. James 4:17. Nakadiya? Remember, it is sin to know what you ought to do and then not do it. Klaro man kaayo tong gingon ni Kati. Kabalugod siya nga mas matarong pa siya kung mubasa siya pero wala niya gihimo, sala na to. Nakuha na ninyo? Pa-blind-blind na lang ka. Tagan baya pumayunana para sana mubasag Bible para i-justify. Pastor nga no, sa Old Testament, dagan lagi sila kasawa. Okay ra dagan kay kung kasawahon. Tanawa ra gud ni. Pastor, di ba? Gingon sa Bible nga, eat green leafy food. Ang green daw, good. Sa ato pagwapo, apil ang marijuana. Hala, pagsuyod ang marijuana, apil. Mangita jud bersikulo ba para lang jud makasalag balik. Ha? Pastor, no. Wine good ang gihatag ni Jesus Christ sa kasal. Miracle. Kuyaw kaayo. Imagine mo, siya pa'y nang hatag o mahubog sila. Ha? Wala na ko'y panahon mo explicar sa mga tao nga gusto gyapon magpakasala. Mahurot ra imong oras, ana. Kay mangita naman pog bersikulo na sad. Oh. Naako ang mga disciple, ana, kada himo niyang sala, naagyud siya bersikulo, hantod karon. Nadungaga na po ng iyang bisyo karon. Kay, dili man siya gusto magbago. Oh, nga, tuloy-tuloy po ang ginapadala sa iya nga problema. Tuloy-tuloy po ang mga consequences sa iyang mga actions. Pila nag-warningan. Dayon ta. Next slide. Remember. Next slide. The branch that does not bear fruit must be cut off from the vine. Tinojod. Diba pagdawat ninyo sa Ginoo nga vine, kita nga branch, pagdawat nimo na connect na ka sa puno, ga-expect ang Ginoo nga mamunga ka, magbago ka. Tama? Karon, yan na siya diha. Dili lang jud enough nga connected ta sa vine. Kailangan jud ta mamunga. Amen ba? Next slide. Paspasan mo na.
Iyang gingon diha sa John 15 verse 1 to 2. I am the grapevine and my father is the gardener. Tama. He cuts off every branch of mine that doesn't bear fruit. Kinsa ang grapevine? Jesus Christ. Tama? Kinsa man ang gardener? Papa. Tama? Putulon daw niya ang mga dili mag-produce og fruit. Mabitaw ng hangyo. Katong isa ka isa gardener si Jesus Christ, niya na siya diha. Nga atagi kog tulo ka tuig. Nga bisbisan sa nako ni o gayong cultivate. Kay kung dili putla, niya na ang ang gardener, tama? So tanawan nimo, niya na siya diha. And he prunes the branch that do bear fruit, so they will produce even more. So, pasabot nga, maski nakakonect ka sa vine kang Jesus Christ, grapevine, si Jesus Christ, dili pasabot nga wala kay problema. Naa siya pruning, naa siya disiplina, naa siya problema nga ipaabot sa imo para motubo, jud ta mamunga ka. Tama? O na naamoy away mag-asawa, say mautdan kag kwarta, dili jud smooth. Nga naman, kay gusto man ni Lord nga mamunga ka sa iyang fruit. Sa mga fruit sa Holy Spirit, love, peace, joy, patience, kindness, faithfulness, gentleness, self-control. Tama? Next. But it is also important that we remain in the vine and bear fruit. Next slide. I am the vine and you are the branches. Those who remain in me and I in them mag-produce the fruit. Then apart from me, you can do nothing. So, igsoon, no? Kung dili jud ka mamunga, dili ka magbag-o, maputo lang salvation. Tama? Putulon ka sa Ginoo. Mo na nga dili jud ka moingon nga forever jud ka nga save. Nga numan, ang Ginoo may magdesisyon kung kailan ka niya sapsapon o putlon. Nga naman, dugay naman ni siya. Balik-balik naman ni iyang batasan. Dugay naman ni, di gyapon makabasaylo. Dugay naman ni, wala gyapon, di gyapon siya mukwan. Nga pinanakakatuig. So, pwede di ka i-cut off ni Lord sa vine. Mao gani gingon sa Bible, ako takang spit out. Tama? Diba sa church man to sa next sa Philadelphia, Laodicea. Laodicea. Okay. Nga, you are neither hot, neither cold. Pasabot nga, lukewarm ka. Unsa may pasabot sa lukewarm? Dili na makapatay og sala. Kana ganing isi-isiho na lang nimo ang sala. Unsay gingon sa Bible? I-spit out daw ka, iluwa ka, ikat ka kung na-connect ka sa vine. Nya part man ka sa body, iluwa daw ka, dili nakagusto sa Ginoo nga mahimong part sa iyang body nga naman. Dili naman ka mo dili og sala. Magsige na magpakasasala. Amen? Lukewarm naman ka mo, ito'y pasabot ato. So, walay forever nga salvation. Pwede di ka ikat. Kung ikaw, lukewarm ka, or gapadayon gyapon kag pakasala, wala kay fruit. Amen? I pray na na-digest na to ni tanan. Amen? So, basahon na lang na ninyo ang mga, sige, basahon doon na to. Sige, kinahay mga importanteng verse niya. Paspasan na lang nimo, okay? So, said, anyone who does not remain in me is thrown away like a useless branch and withers. Such branches are gathered into a pile to be burned. Tinuod yun, no? Ako ma-remind ko, every time mo gawas ko sa balay. Dito sa balay, naay mga dahon, naay mga sanga dito sa bayabas. Ginasugnod nila Oliver og ni Norben. Every time na atay RW or na atay kuan. Pero kato sila, gapamunga to sila tunguna. Niabot ang time nga nalaya, gipaputol kay kwatog. Ano man, dili naman mamunga. So say, pagkalaya niya, sinitabo, gisugnod nila Norben og Oliver. I pray nga nag-speak pod sa ilaha nga pwede di ay sila isugnod sa Ginoo kung dili sila mamunga.
Kaya ako mo speak ko sa kuapod, nga ni day may tabo sa mga, mo'y kingon niya oh, anyone who does not remain in me is thrown away. Ilabay ra ka. Tapos sayang kingon niya, useless daw nga branch and withers. Tanawa? Then, kana nga branch, i-gathered, og sunugon. Mao daw na ang may tabo sa toa. Tapukon ka, og isunog. Apel lang imong mga kaubad. Moabot ang panahon. Amen? Next slide. So I say, let the Holy Spirit guide your lives, then you won't be doing what your sinful nature craves. Importante jud kaayo nga magpagiyata sa balang espiritu. Sama to akong gingon kaganiya kay Kati, dili pasabot nga wala ka kabasag pulong, dili nakagiyahan sa balang espiritu. Allow the Holy Spirit to guide you. Then next slide. The sinful nature wants to do evil. Tama? Which is just the opposite of what the Spirit wants. And the Spirit give us desire that are opposite of what is sinful nature desires. These two forces are constantly fighting each other. You are not free to carry out your good intentions. Next. But when you are directed by the Spirit, you are not under obligation to the law of Moses. When you follow the desires of your sinful nature, the results are very clear. Kung patuyang ka sa imuang sinful nature, mao na diha ang sexual immorality, kahugaw sa isip, uwag, pleasures, idolatry, pwede nimo may idolatry imong kwarta, sorcery, buot-buot na lang ka, quarreling, hostility, jealousy, outbursts of anger, apil din eh. Selfish ambition, dissension, and divisions. O kung ikaw ang inungdan na karon nga, kuan na diha, envy, drunkenness, pagkapalaubog, wild parties, other sins like this. Let me tell you again, as I have before, that anyone living that sort of life, dili jud ka maluwas. Klaro? So karon, pwede nimo i-analyze. Party-party na lang ba ka? Ganahan lang ka pleasures, drunkenness, hubog-hubog, suyop-suyop. You cannot inherit the kingdom. Dili na pwede. Nganuman, kana nga mga batasan, dili na spirit-led nga kinabuhi, but led na sa imuhang sinful nga nature. Gitubos naman ka sa Ginoo. Amen? Mo na nga moingon ka karon nga maski dili ka mo basag Bible, naaman ang Holy Spirit nga mulid sa imo nga dili nimo ni himuon. Nya gusto gyapon niyo pakasala, congratulations, dili ka inherit ani. Mo na nga ingon nga wala joy forever nga kaluwasan. Next slide. Now that we are saved, what must we do when we commit sin? Oh, saan man nimo? Sayang gingon diha, if we confess, yeah, it's not God's will that we sin, rather must come to Jesus Christ, who is our defender every time we commit sin. 1 John 1:1, niya siya? I am writing these things to you so that you may not sin. If anyone sin, pantay mo, kung sipiat man mo, nakasala mo, ang advocate, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. Together with a repentant heart, we must confess our sins so that we can be cleansed. So sa mayang gingon sa 1 John, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and purify us sa ato ang mga unrighteousness. So kung nisipyat ka, mangayo ka pasaylo sa Ginoo, you confess. Nakuha na to. And you repent. Pasabot nga magdesisyon ka nga undangon na nimo. Aside sa confess nimo, you repent. Kaya nga naman, ang word nga repent, present na siya sa Book of Revelation, sa mga churches. If you repent, na siya sa mga churches, pasabot nga, ang word nga repentance, dili lang na siya para sa mga unbelievers.
Ang repentant nga heart will continue maski nadawat na nimo ang Ginoo. Sabi ninyo, kay basig nagtuo mo nga, dawata ang Ginoo, magrepent ka sa iyong mga sala. Kutob lang dito, dili oy. Pag human nimo og dawat sa Ginoo, na may next na to nga topic about sanctification, magpadayon ang imuhang repentant nga heart. Dili pwede nga dito lang ka nagrepent sa pagdawat nimo sa Ginoo. Kuha ba ninyo? I-share nato na siya sa 3 aspects of salvation. Next. Mga connected niya itong mga topic. Di mo sige absent. Pero nga na lang mo sunod na pong topic. No? So, dili na to easily lose our salvation when we sin. Pero, ayaw ninyo i-abuse. Kaya wala na ilaing gihalad pa sa ato kung imak ni mo si Jesus Christ. Mura kita maktamakan ni mo si Jesus Christ. And, grieve ni mo ang Holy Spirit. Kaya every time we sin, mag-grieve man dyan ang Holy Spirit, dili ka may mutang. Especially kung una kay wala na pasaylo, magtingala ka, mag-grieve ang Holy Spirit. Tapos kung nakay nahimo nga dili mayo, mag-grieve ang Holy Spirit, bantayan na ninyo. Pero kung nag-grieve ng Holy Spirit, nagaingon ng Ginoo sa imuhang, undangin na. Nya kapadayon gyapon ka, ginagrieve nimo ang Holy Spirit, nadjud kay padulngan. Na kay kalalagyan. Ha? Naadjud kay final destination. You need to repent immediately. Again, ang repentant is dili ni siya sa unbeliever lang, but appeal kita nga mga believer. Amen? Next. Wala na? Do not let or take sin hold inside your hearts. Romans 6:12-4. Basahin na to. Therefore, do not let sin reign in your mortal body so that you obey its lusts. Ayaw jud i-allow no nga magpatuyang kag patuman sa gusto sa imong lawas. And do not go on presenting the members of your body to sin as instrument of unrighteousness. But present yourselves to God as those alive from the dead and your members as instrument of righteousness to God. Again, tanawan ninyo, ayaw sige present sa imong part sa imong body to sin as instrument to sin. But use that member sa imong body to do right nga mga bulaton. Sama na lang sa imong kamot. No. Pwede man na nimo, di ba? Brad, no? Imong kamot, magamit man na nimo og maghakot, magalsa. Nya, bis nga gamiton mo hakot, igamiton man mo serve, magsuyo. Lahi man nga serve. Ano yung ginaingon diha? Gamita tanan instrumento sa imong lawas nga magbuhat og maayo, dili buhat og sala. Imbis nga mag-arrange diha, magbutang og sit-up, maggitara, gamiton mo imong kamot managpa. Dili na mao. So, mo yun niya akong paborito. Sin. Ryan Roman. Memorize ni mo ni Ray, Romans 6:12. Sin shall not be master over you. Mo ni ang salvation. Ang salvation, wala lang tagi forgive. But, ang sala, wala na'y power over us. Kita na dapat ang nai-control. Sin has no dominion over us. Sin has no power over us. Amen? You are under the grace. Dili naka-under the law. Pasabot nga, you are under the Holy Spirit's power. Dili na under sa law. No? But ang Holy Spirit ang naay power na over you para ma-overcome nimo ang sin. Next slide. So don't ruin the temple of the Holy Spirit. Amen? 1 Corinthians, do you not know that you are the temple of God and the Spirit of God dwells in you? Nanang balang Espiritu sa imo. If any man destroys the temple of God, sayang gingon,
God will destroy him. Pastor, nanghatag man og binong si Lord sa gikasal. Dram-dram pagani iyang libre, no? Para asa di ay ng bino ni mo ginainom karon? Ikaayo ba sa imong lawas? O ika-destroy sa temple sa Ginoo? Kay kung ikaw ginatuyo jud nimo nga gubaon ang temple sa Ginoo, which is ang imuang lawas. Gubaon jud ka ni God. Mamaya gingon diya. Si God na mismo ang mo destroy sa imuha kung ikaw mismo imong ginabusar ang iyang lawas. Ang iyang temple. Klaro? Magtingala mo, abusar mo og pagkaon. Wala na mo disiplina. O gani nga akong asawa, magsige siya post sa inyo sa GC na to. Model jud niya nga, ayaw po ninyo pasagdi atong health, mag-exercise gyapon mo, disiplina po tagkaon, ngano man, puy anan sa balang espiritu atong lawas, dili niyo niyo busuhon. At least man lang, naiuban makondik na, nga, exercise na po ko, disiplina na po ko kaon. Alay, lami, mga pagkaon ni picture gyapon. Sayang yun diya, if any man destroys the temple of God, God will destroy him. Si God na mismo ang mo destroy sa imo kung ginatuyo na jud nimo. Amen. Wala na idagahan pang mga verses pa nga gusto pa nimo ipalusot nga gusto ka magsigarilyo balik magkuan pa. Makaayo ba gyud na sa imong lawas ang sigarilyo? Makaayo ba gyud na sa imong pangutok ng imong shabu? Makaayo ba gyud na sa imong lawas ka ng abusar na nimo kaon? Dili. For the temple of God is holy, and that is what you are. Amen. Application. Are you ready to submit to the Lord so you may bear fruit according to His will? Ready ba ka mo submit sa pagbuot sa Ginoo para magbunga tag kabag-uhan sa tong kinabuhi? Siya daw himo na to para dili ta makalikay og backslide. Sa man to? Kailangan siya. Sasol, magpadumala sa balang espiritu. Yes, tama po. Para malikay inyong backslide, magpa-mentor mo. Kadua, naamoy self-discipline. Pilmog training, mentorship, training. Pay the price yun mo. Dili mo abot ani nga muatubang diri sa inyo kung wala pod may self-discipline. Kailangan jud nato og self-discipline. Amen? Sa tiyang gingon, discipline in prayer, discipline in reading the Bible. Sa pa, ayaw ninyo i-neglect ang fellowship. Ngano man jud gibutang pa jud sa Bible nga we don't neglect our fellowship with one another. Kaya uban, isisiho na lang ninyo. Pwede ragod nga dili ta magpatawag og meeting. Kay every Sunday na lang ta magkita. Pero dili na mo maatiman ba? Nga dili na mo maako nga dili may maka-fellowship sa inyo ang ano man. Ayaw ko ninyo ingna nga kung mag-fellowship mo, bugat gyapon ang inyo ang kasing-kasing ni guli. Mabless man jud mo sa fellowship. Amen? Be honest na sa inyong leader pod. Kung wala mo ikatambag nga sudan, okay ra ako na ray hugas bi, dubliha lang ng imong amot diha. Naon lang gud nimo good. Pay the price ra jud ka good. Pero communicate lang jud mo ana para maragyapon na sa. Be honest lang. Amen. Let's pray. Heavenly Father, salamat ka ay Lord
sa pag-remind nimo sa mo nga pwede day mawala ang kaluwasan nga mong nadawat, Ginoo. Father, tabangi mi nga mo honor and no submit sa mga leaders above us. Hatagi mi kasing-kasing, Ginoo, nga mo imitate kang Kristo. And as we imitate Christ, help us nga confident mi moingon sa mga leaders under us to imitate us also. Tabangi mi, Father, to have a self-controlled or disciplined nga life. Nga ma-value na mo ang prayer, ang imong word, ang Sunday service, and ang fellowship with fellow believers. Help us, Lord, to stop sinning. And Father, help us to respond, not to react. If na mga times nga gusto minimo i-awaken, kaya nangaluya nami. And even, Lord, speak to us. Give us grace, Father, kung na may mga discipline sa mong kinabuhi nga makapadayon mi ug di mi mga backslide, Ginoo. Grasya himi, Lord. Kay ikaw may nagsulti that you will provide a way out kung na may mga testing sa mong kinabuhi. Help us nga dili mi mag-doubt sa imo, Ginoo. But makapadayon mi and mag-persevere. Thank you, Lord. We love you in Jesus' name. Amen and amen.